Shocking revelation. Nayanig ang buong Malacanang matapos ang pagsiwalat ng umano'y madilim at trahedyang plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, may mga dokumento at impormasyong lumutang na nagbubunyag ng isang kontrobersyal na hakbang na maaring magpabagsak sa karera at reputasyon ng pangalawang Pangulo. Dahil dito, nagulantang ang publiko at umapaw ang galit sa social media. Body, batay sa mga lumabas na impormasyon, sinasabing matagal nang may tensyon sa pagitan ni PBBM at VP Sara, ngunit ngayon lang umano na bunyag ang lalim ng sigalot. Ayon sa mga insider, plano raw ng kampo ng Pangulo na sirain ang kredibilidad ni VP Sara upang tuluyang alisin siya sa eksena ng politika bago pa man ang nalalapit na halalan. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga taga-suporta ni Duterte na ngayon nananawagang imbestigahan ang naturang issue at papanagutin ang sinumang sangkot. Habang tikom pa rin ang bibig ng Malacanang, patuloy namang lumalakas ang panawagan ng publiko para sa katotohanan. Ano nga ba ang totoo sa umano'y trahedyang plano ni PBBM laban kay VP Sara? At totoo bang may nagaganap na bangayan sa loob mismo ng gobyerno? Abangan ang mga susunod na kaganapan. Kung may nagugutom. Kasi wala na silang puso. Ang nananalaytay sa utak nila, yung kahibangan nila na kunin ang pera ng bayan para masustain nila yung kanilang pagbubuhay prinsipe at prinsesa dyan sa Malacanang sa kakakulimbat ng pera. At gagamitin nila yung mga perang nakukulimbat nila, mga palangga, para what? Okay? Sabi ko nga, 2 weeks, 3 weeks ago, na bibilhin nila ang mga supporters ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. At pati mga military, kaya nananawagan tayo sa mga military, kung ayaw niyong magdanak ng dugo sa lupang sinilangan nating lahat, okay? Gawin niyo ang tama. Hindi kayo dapat pumapayag na sungal-ngalan ang mga bunganga ninyo ng pera galing din sa nakaw. Na nakawin ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos. Yan po ang plano nila. Hindi ito ibabalita ng media dahil hindi naman magbibigay ang puting ahas sa media dahil hindi naman nila iuulat ito. Kaya sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. Ang buhay ko kalabanin ng mga demonyong ito, alang-alang sa katotohanan at paglaya na inyong lahat sa mga hayop na nasa Malacanang now. Sa mga ahas na jejemon. Nasaan ang unit team? Tangina kayo, hayop kayo. Kuting, nasaan ang unit team? Huwag mong binubudol-budol ang Pilipino. Huwag mong binubudol kami dahil pag itong stick na to ay aratayin kayo, sabay-sabay kayo. Tulog na lang kayo one day. Hindi kayo magigising dahil sa stick na ito. Dahil hindi tanga ang Pilipino sa ginagawa nyo ngayon. Magpapasko ang mga tao, walang pagkain, pero kayo papanalo sa loto, party here, party there, mga hinayupa kayo. Okay? So ano yung mga posible, okay, na mangyayari, mga palangga, kapag inisyu na ang warrant of arrest kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. So gagawa ngayon ng drama si Kuting. Okay? Gagawa siya ng drama na hindi niya siyempre, kunyari, wag nang ano yan, wag nang, hindi dapat pinangimasukan ng ICC yung ating bayan kasi meron tayong soberenya, hindi dapat yan. So kunyari, pipigilan niya yung pag-aaresto kay Inday at kay PRRD. Para what? Dahil bagsak na siya sa taong bayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung ratings niya ay bagsak na bagsak, kaya ang ginagawa niya ay sukang-suka na even ng mga tao sa Malacanang. Kaya ang ginagawa niya, mga palangga, ay wini-win back nila yung mga taong binasura nila. Actually, ito, pakita ko lang sa inyo. May party sila dyan sa 21. Okay? Bukas na ba yung 21 dyan sa Pilipinas? Pinost ko to, okay? Pinost ko to sa, sa ating Boljakera. Nakita nyo ba yung party na yan? Ayan. Okay, yan yung invitation. So, nag-invite sila December 21, mga palangga, para daw ito sa pagbabalik tanaw at pasasalamat mula sa Pangulo, 9 a.m. Okay, ayan Nakita nyo ba? So ito po, ang nagbigay din sa atin dito, ibang puting ahas naman.
nagpapaparty sila, nag-invite sila ngayon at binabalik nila yung mga taong kinawawa nila. Kasi nga nararamdaman na nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Yung mga itinapo nila, kunyari imbitahin sa Malacanang kasi gagamitin na naman nila. Kaya sabi ko, wag na kayong magpapabudol muli. Yan din po ang ginagawa ni Lisa, yung sa PNA, yung mga tinanggal nila sa PIA, tinanggal nila ng mga workers doon, ng mga employees doon, ay kinukontrata nila na ibabalik dahil ibabalik sa trabaho kasi nga ramdam na nila na bagsak na ang engagement ni Kuting Jr. Kaya huwag kayong magpapabudol na kunyari imbitahin kayo sa Malacanang para what? Para bubudulin kayong muli. Tama ng isang beses tayo mabudol. Right? So going back dun sa drama ni Kuting na kunyari pipigilan niya ang pag-aaresto kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara para tumaas ang kanyang ratings at para yun ang papogi point siya na oh wow, parang award-winning na presidente, galing, pinigilan niya. So yan yung mga gagawin nila. Actually, yan ang mga pinag-uusapan nila ngayon. Nalulukoy na naman ang bayan para kunyari may unit team. Na kunyari mahal pa rin ni Kuting si Inday. O, di ba? Bilang isang ka-unit team. Yun po ang kaletsyehan nila. Kaya ngayon, alam nyo na. Okay? And another thing, ito ang pwedeng gawin ni, ito yung kanilang pinag-uusapan. Okay? Na i-allow ni Kuting na arestuhin si Inday at si Pangulong Duterte at i-detain sa Hague. Yan po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. At kung yan ay mangyari, mga palangga, di ba? Pag napa-aresto nila, which hindi nyo papayagan, si Inday at saka si Pangulong Duterte, ano ngayon yung perception ng taong bayan dito sa pangyayari na let's say for example na for sure hindi nyo papayagan na dadalhin si Inday at saka si Pangulong Duterte idetine sa Hague dahil dito sa pakikipagsabuatan ni Kuting, ni Asi Tambaluslos sa ICC. Okay? So ngayon, ang ibig sabihin nito, matatakot kayo. Matatakot ang mga taong bumangga sa kanila. Kasi kung ang dating Pangulong Duterte, kung ang Vice President ay kaya silang gipitin at ipagkanulo sa mga banyaga, mga kababayan, then kaya din nilang gawin sa'yo. So ano mangyayari? So magiging magiging asong ulol ka na lang na sunod-sunod sa kanila kasi matatakot ka. At ito po ay pagpapatahimik sa ating mga Pilipino. Do you think tatahimik tayo? Hindi ako tatahimik. Tanginan nyo. Hayop kayo, Kuting, Lisa Smugs. Pagbabayaran nyo lahat ang ginagawa nyo sa taong bayan. Hindi nyo kayang patahimikin ang mga bunganga namin dahil kayo ang patatahimikin namin. Malapit na yan, mga palangga. Kaya dapat kay Inday Sara, kumilos ka na, Inday. Binubudol ka na ka. Ginagago ka na. Binabalahura ka na. Binabalahura nila hindi lang ikaw, kundi ang buong sambayanan sa pagnanakaw nila. Hindi mo ba nakikita, Inday? Maya-maya nagpapanalo sa loto. Yung 450 billion na unprogrammed funds na yan, isa pa yan. Ilang trillion? 5.7 trillion yung budget. O ilang porsyento naman mapupunta sa bunganga, sa kipay ni Lisa Smugs. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung tatahimik na tayo, okay, dahil natatakot na tayo, which is, hindi naman mangyayari yon, di ba? Kasi nga, ang pangarap, ang dream job ni Tambaluslos ay magiging presidente sa 2028 at maging isang makapangyarihan sila sa Pilipinas ng hanggang 2034 o baka hindi na, di ba? Kung bibigyan sila ng chance ninyo, ay hindi sila aalis katulad nung Marcos Sr. Okay? So ito po ang pangarap nila. Takutin kayo, ipagkanulo si Inday, ipapalapa sa mga aso niya sa ICC, mga aso ni Kuting. Okay? Itong mga makaliwang grupo ay kasabwat na nila. Diba? Para maisakatuparan nila na hindi sila makaalis sa pwesto. Kaya mga palangga, nakakatakot ito para sa taong bayan. Right? Kaya naman, di ba, ginagamit nila yung 125 million na confidential funds ni Inday. Okay?
para dito sa ano na to, para pag-usapan ng taong bayan na siya ay may ninakaw na 125 million. You're talking million. Na si Kuting din ang nagbigay niyan sa opisina niya. Pero yung billion, okay? Yung mga travel expenses, yung mga nakaw nila, billion, tahimik ang mainstream media. Kasi the intention, the design is very Lisa Smugs. Ibagsak at ipakulong si Sara at si Pangulong Duterte dahil demonyo po ang pamilya ni Kuting, ni Lisa. 10 na mga kamag-anak niyang demonyo. Yan ang katotohanan. Ngayon, mga palangga, ang hindi ninyo alam, alright, ang ICC, sinabi ko nga kanina, ay nakipagsabuatan na. Nakipagtsikahan na sila, nakipagpulong na sila sa mga taga-Congress tungkol sa gagawin nila laban kay Inday at kay Pangulong Duterte. Lingid sa inyong kaalaman, si Trillanes na dating nagsasalita ng never again. At anti-Duterte talaga siya, di ba? Yan ang malupit na gumawa ng mga kwento ng panahon ni Duterte. Lingid sa kaalaman ninyo, si Trillanes po ay aso na ni Lisa at ni Tambaluslos. Siyempre, hindi nila ipopost. Pero dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, kasama ng ICC team, okay? Si Trillanes ngayon na umiikot sa bawat sulok ng Pilipinas para kumuha o mangharas o magbayad ng mga testigo para magsalita laban kay Pangulong Duterte. Okay? Yan po ang role ni Trillanes ngayon. Imagine niyo, lingid sa inyong kaalaman, noong December 8, mga kababayan, okay, tingnan natin. December 8, pakita natin sa inyo. December 8, this is the message. Okay? Na pinayagan ni si Benny Abante ang bidabidahan dito. Alright, pakita ko lang sa inyo yung information bago ko basahin. This is yan ang information. December 8, 2023. Ayan, Attorney Faida M. Dumapara, Commissioner of Human Rights. Ayan. Okay, tingnan natin yung perma. Basahin ko na lang. Kasi siya yung chairman ng Committee on Human Rights. Alright? May pirma niya. Ano sabi niya dito? Lingid sa inyong kaalaman. Okay? Attorney Faida Dumarpa, Commission on Human Rights. Okay? Inatasan niya, sinulatan niya ang Commission on Human Rights. Dear Commissioner Dumarpa, in connection with House Resolution 1477, entitled Resolution Urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Refer to the Committee on Justice. I would like to request your good office to provide this committee certified true copies of the following documents. So imagine ninyo, hindi pa tayo nakakabalik sa ICC. Alright? Kasi nga, wala pa namang pronouncement si Kuting kasi nag-withdraw tayo noong 2019. So, ang sabi ni Solicitor General Guevara at ni Remulla, okay lang pumunta yung ang ICC. But, okay, hindi sila pwedeng, gumawa ng aksyon, okay, na against sa ating konstitusyon, against sa ating batas sa Pilipinas. Yung ginagawa ng Kongreso, na hindi naman tayo kasapi sa ICC. At yung ginagawa nito ni Abante na inuutusan, okay, ang ang commissioner ng human rights para alalayan ang mga taga-ICC para pigain, okay? Pigain, maghanap ng ebidensya laban kay Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi ba pagbabalahura yan sa ating bayan? Sabi nga ni Kuting kanina dun sa interview niya, hindi naman tayo parang
na panghimasukan ng ating soberenya. Yun ang sabi niya, may sarili tayong soberenya, hindi dapat tayong ginaganon-ganon ng mga banyaga. So bakit dito, okay, sa letter na ito, sinasabi ni Abante, CHR investigation reports and documentation relating to specific incidents which the available information suggests that CHR investigated. Okay? Secret prison cell in Police Station 1 in Tondo, Manila, discovered in April 2017, killing of around 5 suspected shabu users in 2014 or 2015 in Davao. Okay, killing more than 5 people in operation against shabu users in Panakan, Muslim Village, Davao, o puro Davao to, in approximately 2015. Sworn statement of Jose Basilio, dated May 30, 2009. Sworn statement of Crispin Salazar, dated 24 June of 2009. O mga 2009 pa ito. This is long time ago in Bethlehem na ito palangga. Pero talagang, sabi ko sa inyo, pag ginusto ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos, hahalongkatin nila ang mga nakaraan. Kahit ang mga dismiss na mga kaso ay gagawa nila ng kwento. Another instruction ni Abante. Sworn statement of Ernesto Aru Avasula, dated July 10 of 2009. Trial Court, Manila, in the criminal case People of the Philippines versus retired SPO4 Bienvenido Laud and Tatay Laud Alex, ayun mga pangalan, John Dos and other occupants of Lod Compound, Purok 3, Barangay Maa, Davao City. Puro Davao to. Kasi ang target is Sara and PRRD. Affidavit of support, Roberto Pajado, dated July 2009. Sworn statement, Ramon Evangelista, dated July 4 of 2009. Case Gaudencio, June Bersabal Jr. CHR resolution number But anyway, sabi niya, this request is being made to validate the information provided to the committee which will be used during the deliberation of the said resolution. Kindly submit the requested documents not later than 14 of December 2023. So, for sure na submit na ito, dalagpas na. So, yan po ang ebidensya na nakikipagsabwatan ang Kongreso, si Lisa, si Tambaloslos, at si Kuting sa ICC. Talagang ipapalapa o ipapakulong nila ang Pangulong Duterte at si Inday Sara. Ang tanong ko, Inday, kailan ka kikilos? Kailan mo silang lalapain? Dapat ikaw ang lumapa sa kanila. Dahil ginamit ka nila, binudol nila ang Pilipino, binababoy nila ngayon. Imagine niyo, lingid sa inyong kaalaman, abang kahit nakaratay si Tambalos, si Jotang Ginemes na Remulla, okay? Nakasalansan na pala, nandyan na pala ang ICC sa Pilipinas at kasabwat na nila si Trillanes na dating nag-never again. Pero dahil sinusungal-ngalan ang bunganga niya ng pera galing sa kaba ng bayan, dahil ang si Lisa Smugs ay talagang hindi lang dilawan yan, hegemonyong dilawan. So yan po ang kailangan nyong malaman. Walang kwenta mga balita ngayon sa mainstream media. Kasi ang iba sa kanila takot at ang marami sa kanila ay bayad na. So wala talaga kung ma-expect sa mainstream media. So it's good na meron tayo ditong social media. Kaya nga gusto tayong gurgurin. Gusto tayong patahimikin. Hindi niyo ba napansin? Yung ibang mga vlogger na dating nagsisiga-sigaan na umuupos pa kay Kuting. Asa na sila? Ilan na lang kami ang natitira. Marami-rami pa din. Di ba? Hindi niyo ba napapansin yung ginagawa ni Lisa at ni Tambaloslos? Yung tatlong vlogger na mga may saltik at may mga kaso. Huwag natin banggitin yung mga pangalan nila. Anong ginagawa nila? Di ba? Nasungal-ngalin na rin ang pera ng bayan kasi gusto talagang idiin si Sara. Kasi nga, mga kababayan, sinabi ko na sa inyo na si Kuting, any moment, pwede na siyang magurgur. Okay? Pwede niyang magurgur yung sarili niya dahil sa pulboronic way niya ng buhay niya. Di ba sinabi ko sa iyo, nag-muscle spasm yung hayop na yan? Hindi siya makagalaw, kaya nataranta si Lisa Smugs nung time na yon. Alright? Kaya nakaisip sila ng paraan na idiin si Sara. Di ba?
para ma-impeach. Di ba meron silang mga impeachment? Kasi takot silang mategi si Kuting at ang pumalit si Inday Sara. Di ba? Nakaratay nga yan after nung umatid ng kasal noong December 2 sa mga akusar, Ana Boitis. Bininedma nga niya ang mga biktima ng lindol, ang biktima ng bombing, 11 ang namatay, pero ni Haniho hanggang ngayon, then December 9 or 10, umatin pa si Kuting ng shoot fest sa Ilocos. Kunyari, nagsakit-sakita ng hinayupak. Kunyari, positive siya sa C. Nakita niyo yung ginagawa sa inyo? Mga kababayan, siguro naman di ko kayo kayang i-convince na ang buhay ko ay nakasalalay dito sa mga expose ko. Hindi ko pwedeng pangalanan ang ating mga puting ahas. Kasi the more na nakikita nila na itinataya ko yung buhay ko ako mag-isa dito sa vlog na ito, na expose, ibig sabihin, the more na marami tayong makukuha ng information. Kasi, di ba, over my dead body, putang inang mga hayop na to, hindi nyo malalaman kung sino ang puting ahas ko. Malalaman nyo lang, kung sinong naka-associate. Yung tanginang Yeye Vivas na yan. Yung hinayupa ka na yung bunganga mo amoy shotok. Ayan, dahil galit na galit sa'yo. O yung dinorobo mo dyan sa loob ng Congress, ayan. Nakarating ngayon sa amin. Kaya sabi ko nga, mga nakaraan pa, sa bawat ahensya ng gobyerno, meron akong puting ahas. Dahil sa kahayupan na nawi-witness nila sa inyo dyan. Kaya ikaw, Inday Sara, bago ka ituluyan ng mga hinayupak na to, na dahil sa'yo ay nanalo, dahil sa Smartmatic, gumawa ka na ng aksyon. Ayaw na naming patagalin ito. Alam niyo mga palangga, ang mga posibleng mangyari dito, let's say natigok si Kuting. Kaya dapat yung mga tao ni Inday, you have to take care of Inday. Kasi let's say, for example, na overdose si Kuting at hindi na siya makabangon, mag-muscle spasm siya uli. Dahil bangang yan sa pulburon eh. Ngayon, papalabasin nila, kunyari, patay ni si Kuting, kunyari lang. Hindi nila ilalabas sa media yan. Okay? Itatago nila, kunyari, ganito, ganyan, gagawan sila ng drama. Katulad ng ginawa nila nung panahon ng bombing, di ba? Ilang araw bago lumabas si Kuting, kunyari, positive. So, pwedeng itong mangyari. Kaya, ingatan nyo si Inday. Kunyari, mategi si Kuting, mawala siya ng ilang araw, ingatan nyo si Inday kasi gugurgurin siya ng grupo ni Lisa at ni Tambaluslos para si Tambaluslos ang mamuno at magiging madugo sa part ng Pilipino. Kasi syempre, ang mga support, ang taong bayan, papayag ba kayo? Nagugurgurin nila si Inday. Yan po ang mga posibleng mangyari. Kaya itong ICC na ito, naluto na ni Lisa, ni Tambaluslos at ni Kuting. Dahil yung pinarinig kong video kanina sa inyo, itong hayop na to, kung totoo siya sa mga words niya, unang-una dapat hindi tayo nagsasalita ngayon. Kung totoo siya sa sinasabi niya na ibabangon niya ang Pilipinas at lilinisin niya at magkakaroon tayo ng malinis na halalan, bakit andyan pa rin ang Smartmatic? At no, hindi yun ang tanong. Bakit nakipagsabuatan ang mga buwaka ng ina sa Smartmatic based on signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandyan ngayon sa COMELEC? Kaya Jutang Ginemes Kalisa, pag itong steak ko ay na-shot sa kipay mo, yan lahat ng ninakaw mo, hindi mo madadala yung ginayupa ka. At ipapaalala ko sa taong bayan hanggat may hininga ako kung gaano ka jejimon. Kayo, ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mong Kuting, ikaw Kuting, hindi na kayo makakabangon. At hindi na kayo tatagal dyan sa pwesto ninyo. Kaya ngayon, kam kayo, ibabalik namin yan sa kaba ng bayan. Sa tulong ng taong bayan. Kaya mag-speak up din na kayo dahil binababoy na kayo ng gobyernong ito. Kinukuha na naman ang loob ng mga dating itinapon nila. Ngayon naman, kayo, yung mga naimbestigahan, tanga na lang kayo kung magpapauto kayo. Kung may dignidad